Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimaksi kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang napapaligaw. Hindi na sila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y isinumpang hindi sila makapapasok at makapapamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang sa wakas ng ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa mga saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon na sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, patuloy tayong nagdinilay sa pampublikanong ministeryo ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang ating mabuting balita ngayon ay ang pagtatagpo ni Jesus sa isang kitongin. Alam ninyo mga kapatid, sa kultura dati ng mga Israelita, itong mga kitongin ay iniiwasan upang hindi sila makahawa o hindi sila mahahawaan. Subalit, napakinggan natin sa mabuting balita, itong kitongin ay mismong lumapit kay Jesus at humiling kay Kristo. Siguro napagtanto niya na si Jesus ay ang Mesiyas at kahit pinagbawalan siyang lumapit, ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya'y mapalinis o mapagaling. At mula mismo sa bibig ni Jesus, na may habag at malasakit ay winika ang paglinis ng kanyang mga balat. Kahit pinagbawalan ito, na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, pero patuloy pa rin ipinahayag ng lalaki ang kagandahang loob at kababalaghang ginawa sa kanya. Mga kapatid, makikita sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na pinahayag sa katauhan ni Jesucristo. At natunghayan ng ketong ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya ay mapapagaling. Mga kapatid, ang kinakailangan, tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay manikluhod sa Kanya. Tayo ay dumulog sa Kanya. Ano ba ang akto nitong kitonging ito? Nagmakaawa, nanikluhod. Mga kapatid, upang mabigay o ibigay sa atin ang biyaya na nanggagaling sa Diyos, tayo rin mismo ay magkusang lumapit sa Kanya. Tayo rin mismo ay dumulog sa Kanya. Mga kapatid, ito ho ang nangyayari sa atin ngayon. Ang gusto natin lagi ay dulot na lamang. Ang gusto natin lagi ay ibigay kahit hindi tayo lumalapit. Ang masama pa kung minsan ay tayo ay nagkakaroon pa ng hinanakit sa Diyos. Kapag hindi na ibigay sa atin ang ating mga kahilingan, ay tayo kung minsan ay nagagalit pa sa Kanya. Mga kapatid, tanungin din natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay lumapit sa Diyos? Tayo ba ay dumulog sa Kanya? Tayo ba ay lumuhod? Tayo ba ay nagmakaawa? Para ating masambit na, Panginoon, ako rin may nagmakaawa sa iyo. Panginoon, ako may paulit-ulit na lumalapit sa inyo. Tanungin din natin ang ating sarili. O sa mga punto lamang na kailangan natin ng dasal, kailangan natin ang mga biyaya at saka tayo lumalapit. Kaya nga bilang mga mananampalataya, tanungin natin ang ating sarili. Naging katulad ba tayo ng kitonging ito? Siya mismo nagmakaawa, nanikluhod sa harapan ng Diyos.
Ang problema kasi sa ating mga tao, ang gusto natin, kapag lumuhod tayo agad, ang gusto natin instant din ibibigay sa atin agad. Alalahanin natin, napakarami nating humihingi sa Diyos. Alalahanin natin na baka naman ikaw ay nagdasal ng ganitong oras. Baka naman may mas nauna pa sa iyong nagdasal, pero hindi naman nagligalig. Inintay ang para sa Kanya. Mga kapatid, kinakailangan natin sa buhay ay yung palagian tayong dumudulog at kumakapit sa Diyos. Palagian tayong lumuluhod. Palagian tayong nagdadasal para sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Sapagkat ang Diyos ay kita niya kung ano ang pangangailangan natin. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng para sa atin. Ibibigay ng Diyos ang kung ano man ang kailangan natin sa buhay. Ang gusto lamang makita sa atin ay yung tayo rin ay nagsusumikap na ilapit ang ating sarili sa Kanya. Nagsusumikap na lumuhod sa harapan niya. Nagsusumikap na sa pang-araw-araw nating buhay, pinapatibay natin ang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, sa ating buhay ay may mga tao ding itinuturing tayong mga kitungin sa lipunan. Tayo rin mismo ang mga taong ito na madalas kung minsan meron ding mga karamdaman, may mga sakit. Hindi man pang pisikal, kundi pang espiritual. Sakit na alam natin na ang Diyos lamang ang makakagamot nito. Sakit na ang Diyos lamang ang makakahilom sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. At ang sagot upang mahilom ang mga sugat na ito ay lumapit, lumuhod, at dumulog palagian sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay laging magpaparamdam sa atin ng Kanyang habag at awa. Ang Diyos ay laging magpaparamdam sa atin ng Kanyang tunay at tapat na pagmamahal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag kakita niya na tayo ay dumudulog sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Naniniwala sa habag ng Panginoon. Lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad tayo, naway tumulong na may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal para sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaying Ima, palalimin mo ang aming diwa at habag at pag-uunawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng inyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbigyan mo ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakamahirap sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Nang may kababaang loob, sama-sama natin idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Sa panalangin itinuro niya sa atin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa ginto mong pahalaga, sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alalaong baga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa, tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain na mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.